Yun nga, may kausap kami kanina na couple kung saan yung girl addict sa online sugal. Nung merong time kanina kinausap ko, Gemma, si Patrick o sugal? Parang nagkaroon ng pagdadalawang isip pa yung babae kung sino yung pipiliin. Pero, Doc, para lang sa mga nakatutok sa atin ngayon, may mga na-handle ka na ba na ganitong kaso? Paano ba malalaman kapag ang isang tao ay addict na sa sugal o sa online sugal? May mga signs po ba yan? Okay, una-una kasi pag sinabi nating gambling, it can be a form of addiction. Pero ito hindi naman pwedeng sabihin mong disorder ka agad ng gambling addiction. Ito ay nagpo-fall under sa tinatawag nating impulse control disorder. Bakit ganon? Kasi pag sinasabing impulse control, wala ka ng control sa paggawa ng isang bagay. Pero paano nangyayari ito? First, ang ganitong klase kagaya, di ba, smoking, yung gambling, alcohol, yung mga ganyan, and even sa drug addict, yung substance use disorder, pwedeng magkaroon ng tinatawag natin genetic predisposition. So meaning to say, kung ang mga magulang mo, sa magulang niya, meron talagang halimbawa mga sabungero o kaya naman mga mahilig yung hindi tumitigil sa paninigarilyo or mahilig sa pag-iinom ng alak or even yung sinasabi nating mahilig mag-shopping, yung mga ganyan, pwedeng meron tinatawag na 25% genetic predisposition. So pag yun na-trigger, pag na-trigger yun, ang tendency, pwedeng mag-umpisa na malulung ka sa isang bagay. So kahit nasabihin mo na ayaw mo, pero kasi nakita mo na, ay, parang nagkakaroon ka ng addiction. Makikita mo yun pag yung, may mga games sa mga gadgets, tapos masyado kang engrossed doon na dati 10 minutes ka lang, umaabot ka ng 30 minutes, tapos 2 hours na, hanggang sa kalahati na ng buong araw, nakalulong ka na doon. Meron talagang sinasabi na nag-uumpisa na yung impulse, na trigger yung impulse control mo. So, order. Am I right dito sa understanding ko sa sinasabi nyo, Doc? Just like yung namamana natin, halimbawa, yung physical features ng mga magulang natin, even yung addiction ng magulang, namamana rin? Genetically, pwedeng... hindi lang may genetic predisposition yun. Yung kumbaga, kaya ganoon. Halimbawa, hindi lang addiction sa sugal, addiction sa shopping, addiction sa alahas, addiction sa kung ano-ano mga bagay. Genetically, pwedeng maipasa yun sa mga anak. Oo, totoo. Lalo na yung mga ganyan, smoking, gambling, alcohol, kaya mga substance use disorder. Kaya kumisan magugulat ka, yung mga impulse control disorder yan, parang tinatanong ka agad yung history. Sino sa mga magulang mo or sa mga ninuno mo ang mga ganito? Para sa ganon, makikita, naging positive pala yung genetic history nitong pamilya na to. So pag yung ganon, siyempre, pag alam mo na meron kang mga gano'n na na mga ninuno or mga magulang, ikaw mismo gagawin mo ng paraan na makokontrol mo yung sarili mo na hindi ka pupunta dun sa pagga-gambling, hindi ka iinom ng alak kasi magugulat ka na pag yung na-engross ka dito, nagtutuloy-tuloy. Kaya ang hirap na maiwasan yung sabihin natin. Ang ganda nung sinabi mo, Doc. So halimbawa sa pamilya nyo, meron kayong, nakita mo yung history na yung tatay mo mahilig sa alak or yung nanay mo addict sa shopping, ikaw na mismo ang iiwas sa mga bagay na yon. Totoo. Kasi pagka nasimulan mo siya, pwedeng magkaroon ng support group tama. Dahil pag nasimulan siya, Doc Camille, malaki yung chance na maa-addict ka sa bagay na yan. Oo, totoo yan, totoo. Kaya parang hindi mo, kahit na ayaw mo, parang kakalikutin mo, subok lang natin, subok. Pero magugulat ka, every time na subok ka ng subok, remember ang isang habit, kaya nga sinasabi ko, natitignan mo yung mga advertisement sa mga magazine, parang bakit binibigyan sila ng 30 days use of the product na everyday, it becomes a habit. So what more, kasi usually 30 to 60 days, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, habit na siya. Nagiging na siya. So, nakahook ka doon. Hindi lang online sugal lang nakaka-addict at pwede kang maghirap at maubusan ng pera, pati online shopping. Hoy! Yung mga addict dyan sa online shopping, unahin ko na yung yaya namin sa bahay, Sara Mahinay Lora, na araw-araw may delivery. Pero ang ganda kasi nung sinabi ni Doc, Ako ngayon ko lang nalaman yun, na
ganun pala yun. May explanation pala for that. Pero Doc, sa mga ganyang klase ng case, halimbawa mamaya papakausap ko po sa inyo si Camille kung anong pwede niyang gawin, ano, para, kumbaga maalis, no? Maalis yung pagka-addict sa online gambling. Is there really a chance pa for yung mga ganitong klase ng kaso? Una-una maganda dahil kasi ang support group, ang support system niya yung kanyang partner. So pwedeng kontrolin na sa paghawak ng pera. Ito nga Sorry Doc for butting in. Ang problem is na nakita ko kanina, or correct me if I'm wrong kasi mas ikaw yung expert dito. Ang nakita kong problema, sabi ng babae, bakit naman pag nananalo ako, okay lang sa kanya. Pag natatalo ako, dun lang siya naiinis. Okay. So, pag ganyan yung sitwasyon, siguro parehas na dapat mag-undergo sila ng sabihin natin ng professional help para sa ganun magtulungan sila. Okay. Kasi kung hindi, talagang mauubos yung pera nila. Kasi hanggang ngayon, hindi nila nare-realize yung possibility na umabot sa punto na talagang magkakanda utang-utang sila or parehas silang mababaon sa utang. Okay. Kasi, syempre, game of chance yan eh.